Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Panoorin at pakinggan. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito lamang sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines. Ito'y tumatalakay sa siyensya, teknolohiya, current events, turismo, komisyon ng wikang Filipino, personalidad, problemang may solusyon, health and wellness, at iba pa. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito pa rin sa Margo TV Philippines. Yes! Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan. Wow, happy Monday po. Alam niyo naman papasok lang ng Monday ngayong September. This is the first Monday ng September kung saan talagang napakaganda ng araw ngayon. Talaga medyo sumisikat-sikat na siya. But then mga kaibigan, alam niyo po ba, nakarating po tayo sa isang symposium na kung saan ay pinapaalala ng Quezon City Press Club at ng National Press Club kung ano yung mga dapat nating isaisip, dapat nating alamin para dito sa nalalapit na eleksyon ng barangay at ng SK. Pero po, syempre mga kaibigan, kailangan pakinggan nyo muna yung aking mga tanong at of course, ito naman po bilang isang paglilinaw lamang para dun sa mga dapat nating malaman. Pero ito po napakagandang appreciation para sa aming mga taga-media, mga journal. Salamat po sa imbitasyon. Take it away. Una, salamat po sa inisyatibo ng ating mga organizer ng 23rd 2023 Media Safety Awareness Symposium. Kakaiba ho ito. At sana mangyari sa buong Pilipinas. Pangalawa, gusto ko lang po matanong, pwede po ba kami makahingi ng napakaraming magagandang information na mababahagi rin natin sa iba. Ito po ba pwede namin ulit-ulitin sa ere kasi I'm Juvie de Guzman sa DWBL po at ngayon po ay nasali na rin sa bagong saksi sa balita. Gusto ko lang pong humingi sa inyo ng pahintulot na kung pwede sana bigyan nyo kami ng kopya sa aming email at napakaganda ho ng impormasyong ibinigay lalong-lalo na sa Quezon City na napakalaking lugar ito na hindi natin kaya na lahat ay masolo yung mga information. Yes po. On my part po, since na-discuss ko naman po is yung kodigo na yun, ang Journalist Code of Ethics, pwede nyo naman po siyang ma-download sa website ng National Press Club. Meron po siya doon. Meron po siya doon. Ngayon, pwede rin naman po, lahat ng, kumbaga, friends tayo, message nyo lang po ako, pwede kayo padala isa-isa. Willing po ako, pag may time. Ayan po. Message nyo lang po ako. Yun po yung subject matter na nasa akin. Maliba po yung kina Sir Paul. Okay. Ayan, kung mapapansin po ninyo, hindi ko po nabanggit yung Margo TV Philippines dahil ayaw pa nga pong i-acknowledge. Kaya binanggit na natin yung bagong saksi sa balita na newspaper po ng Margo TV Philippines at ng inyong lingkod, Juvie de Guzman. Siyempre po, sa ngalan pa rin natin programa sa DWBL. Alam niyo po, ito yung pagkakataon na malaman ho natin ang kalooban ng mga journal. Kaya po kahapon, nung isang araw po, nabigla po ako dahil meron pong nagsasabi na kailangan pa daw ba na bigyan ng pansin. Parang ganun ang dating sa akin bigyan ng pansin ng mga vlogger tsaka mga online. Alam niyo ho, nakakalungkot man yung tanong niya pero marami namang sumagot ng tama. At maraming salamat sa mga nagtatanggol sa vlogger tsaka online. Ako naman po at yung aming pamunuan ay mga dating broadcaster din po yan na ngayon ay dahil nga po nasa public service sila ay mas minabuti po nila na magkaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan ng mas malawak na
impormasyon, no? Alam niyo ho, ang importante kasi meron tayong access ng information na kung saan wala ho tayong hidden agenda. Kaya ho dito ay pinagbabawal po namin na yung mga nagjo-join naman, pwede naman ho kayong magsabi ng totoong ginagawa ho ninyo. Instead na malalaman pa po namin sa ibang tao, mas mabuti ho yung malinaw, di ho ba? Dahil minsan tayo nagtutulungan naman ho tayo, kaya lang hindi po lumalabas na tulong kasi kung may iba naman pala kayong mga pinapasukan na gagamitin kami, wag naman po sana. Yun naman po yung ating suggestion doon sa mga nais pumasok. Ayan, marami ho kasing nagte-text po sa aming page at nagpapasalamat ako sa good intention po ninyo. Pero syempre, kailangan po i-spare naman ninyo sa amin. Ano po ba yung totoong gusto ninyong gawin para at least naiintindihan namin at hindi po kami nagugulat, guys. Okay, pasasalamat na rin pinapaabot natin sa pamunuan ng Quezon City Hall, lalong-lalo na ang mayor ng Quezon City, si Honorable Joy Belmonte. Maraming salamat po sa inyo, Mayor, dahil suportado niyo po ang ginawang symposium na ginagamit ng National Press Club at ng yung inisyatibo po ni President Rio Araha. Ayan, salamat po sa inyo ng Quezon City Press Club. Yan. At syempre, ang kaganapang ito'y dinaluhan po ng mga imbitado. Salamat po. Kaya lang si Sir Benedict Abaygar hindi nakarating. Talagang malakas ang ulan sa kanyang kinaroroonan. Alam ko po yan. At syempre, salamat din sa Konsehala Mara, Councilor Mara Suntay. Talagang todo suporta di ba? Andun kasi sila. Of course, yung kanyang Chief of Staff, salamat po sa kanya. Salamat din kay marami tayong mga nakitang personalidad doon na pinasasalamatan natin. Kasi alam niyo po, ito pong media symposium o para sa mga press media ay napakalaking bagay para naman po hindi po makapasok sa problema yung iba nating mga kaagapay. Kasi karamihan sa kanila o sa ating lahat ay puro paglilingkod, di ho ba? Tapos mapapasok tayo sa problemang hindi natin alam na may batas palang ganon, di ba? May mga batas palang dapat nating isaalang-alang. At syempre, ang kaagapay din po doon ang presidente ng National Press Club na pinangungunahan po ni Ma'am Lydia Bueno at ng kanyang mga kasama. At of course, salamat din kay Sir Paul Gutierrez na siya naman pong media security ng grupo. Yan. Alam niyo naman siya yung undersecretary ngayon, Yusek Paul Gutierrez. Yan, salamat po sa inyo. At of course, nagpapasalamat po ang pamunuan ng Margo TV Philippines dahil gagawa ko kasi ako ng video for that kasi hindi ko po muna maibibigay sa inyo yung ibang mga detalye. Mga dapat pag-ingatan lalo na kung kayo po ay manunulat o kayo po naman ay nagbo-broadcast, no? Yan po yung isang pasasalamat na rin po natin. Alam nyo, yung information campaign po natin ngayon ay galing po mismo sa mga nagtatag ng organisasyon, no? Ito po yung nakakatuwa rin at since na ito po yung napag-uusapan para at least aware tayo. Marami po kasing tira ng tira, 'di ba? Tapos mali naman po yung yung nangyayari. Kaya at least kung sakaling mapagbintangan naman kayo, ay alam niyo naman po kung paano niyo pagtatanggol yung inyong sarili, no? Salamat din sa ating mga friendship sa loob at labas ng bansa. Hi. Naku, marami akong hindi nabate nung aking programa sa DWBL. Sana po ituloy niyo pa rin yung pagsuporta po ninyo sa akin dito po sa Margo TV Philippines. At bagamat ako naman po ay talagang nagpapasalamat din sa inyo kasi pinanonood niyo pa rin yung mga programa natin sa Margo TV Philippines, no? With DWBL, okay? At ngayon, eto marami tayong mga lumilipat yung account ko, ba't nagkaganito? Ayan. Okay, tayo po naman ay dahil ngayong Monday na to, pinaiiral natin yung magandang good vibes. Sabi nga po, kailangan good vibes tayo. Kagaya rin ni DJ, laging nakangiti. Good vibes tayo.
Hello din kay Ate Nessie Rosales. Ayan, marami man siyang ginagawa ay talagang hindi niya kami pinababayaan. Kaya sabi sa inyo kapag ang ina ng Margo TV Philippines, alam mo naman, yan ang nagmistulang ina namin kasi pinapaalala niya. Minsan nakakalimot. Alam niyo, pag ganitong araw talaga at marami tayong ginagawa, minsan nakakalimot tayong uminom. Kahit pag inom ng tubig, nakakalimutan natin, di ba? Pati yung pag natin, yung pagkain, wala sa oras. Pero sabi naman ng eksperto, wag daw tayong mag-alala. Kasi dapat daw, wag tayong masanay. Wag daw nating gawing 3 times a day talaga yung pagkain natin. Bakit kaya? So, ibig sabihin, sabi ng eksperto, hindi importante ang almusal, hindi importante ang tanghalian, hindi importante ang hapunan. Bakit kaya? Well, kaya natin nasabi yung guys, ang ibig lang pong sabihin na kumain ka lang kapag nagugutom ka regardless of time kasi mas makabubuti po yun. Hindi yun dahil sa merong almusal time na, kailangan mag-breakfast talaga, merong tanghalian na, kailangan mananghalian talaga, o sabihin oras na ng hapunan, kumain talaga. Ayun na naman. Makati na naman lalamunan ko. Talaga pag nauulanan ako, ganito ako eh. Yan ang problema ko. Ay. Okay, salamat nga pala dun sa sa piloto natin. Talagang rain or shine, dumarating. Thank you so much. Okay, ilan sa mga kaibigan natin, nabigyan na ba natin si Lali Tolentino ng link? Ayan. Nakalimutan ko. Baka maghintay aking friendship. Marami siyang mga topic na isaalang-alang. At thank you rin pala kay Cecil Salvador. May binigay lang ako sa kanyang love gift. Ang problema, hindi niya na pinaalis. Pasensya na. Ayan, napasubo talagang. Ha? Okay, nasend na. Ayan, nasend na kay Lali Tolentino, yung ating partner na isa. Alam niyo, minsan ito yung problema. Ito yung problema ko sa cellphone ko Biglang lumilipat ng channel. Ayan. Ayan, nasa ba yung kapatid natin? Yung aking brother dyan, kapatid na Kenji. Ayan, pakikalikot nga to. Masyado yatang magulo yung aking cellphone ngayon. But anyway, gusto ko lang po sanang pasalamatan kayo. Sana po i-like, i-share, at syempre mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, ang Margo TV Philippines. At kahit yung aming ilan pang mga ginagawa, ay kayo na rin po ang magbigay sa amin ng mga ideya. Alam niyo naman kami po ay sagana sa ideya. At baka yung inyong ideya ay mas magiging swak na swak para sa aming ginagawa. At announcement, kung kayo po naman ay nagnanais na maging bahagi ng aming studio, na aming mga programa, pwede rin po, lalong-lalo na ngayon, kailangan natin ng mga two heads is better than one. Sabi nga po nila, baka naman meron kayong mga alam dyan, di ba? May mga alam kayo sa mga issues na nangyayari ngayon. Kung gusto nyo talakayin natin, sumulat lang po kayo sa Margo Magpantay. Yan. Mag-message po kayo. I-suggest po ninyo kung ano yung mga topic na gusto ninyo at pag-usapan natin kung kakayanin natin. Yan, gano'n lang naman po yung mga issues, di ba? Lalong-lalo na sa programang Sama Ka Na, Kabayan. Well, kanina po, nalungkot ako, no? Isang aso, ang parang pinabayaan. Di mo maintindihan Sabi nila may-ari daw yung aso na yon na naglalakad sa daan. Pero punong-puno siya ng dumi, punong-puno siya ng pulgas, punong-puno siya ng mga insekto, at napakahaba ng kanyang mga balahibo. Pero kung malinis yun, talagang ang gandang aso yun Kaya lang, hindi ko alam kung pinabayaan o whatever. Pero mag-asawa yung kumuha. Pero sabi nila, yun daw yung aso na yun ay may-ari.
may tunay na may-ari. At para lang linisan nila, imagine niyo para lang linisan nila, binigyan pa nila yung may-ari ng $100 para lang dun sa paglilinis nila ng aso. Sana makarating sila sa amin. Kailangan namin ng tagalinis ng aso. Joke! At yun nga po yung nangyari, no? Kinuha nila yung aso, dinala sa clinic nila, nilinisan, ginupitan, talagang lahat ginawa nila. Pero yung aso naman kahit papano, parang nakakaintindi. Parang gustong-gusto niya yung ginagawa sa kanya, nililinis siya, sineshave siya. Mantakin niyo guys kung yung aso nangangailangan ng kalinga, ganun din po yung tao. Kaya po sana, isipin ho natin kung gaano kahalaga ang pag-aalaga sa isang hayop na naging minsan ay nagpasaya din sa inyo, 'di ba? Parang ako nung pandemic, alam niyo po ba nakasalba sa akin yung TikTok. Sila yung nagbigay sa akin ng effort na gumawa ng TikTok kasi nga po that time nakakalungkot ang buhay, mantakin niyo 'di ka nakakalabas, wala kang kausap, wala kang magawa, 'di ba? So, naging bahagi rin ng life ko nung pandemic ang TikTok and also Facebook and also YouTube. Kaya dumami talaga ang aking ginawa. And that time more on my personal naman yun. Kaya walang masyadong issues dyan. Hello nga pala kay Attorney Ellie Molyari. Ayan, Ninong. Magpagaling ka na kailangan lalo kang lumakas. Huwag kang kain ng kahit ano lang. Yung mga pagkaing may sustansya, ika nga, para laging maganda ang ating pangangatawan at hindi lang po yan, maging maayos ang ating kalusugan. Well, of course, pagbati rin pinapaabot natin kay Attorney Lolit Abela. Hi, Tita Lolit! Ayan, alam niyo mga friendship ko ngayon puro mga elder. Kasi nga po, mas nakikita ko po yung kanilang mga kaisipan na talagang napakaswerte na makausap po sila. Dahil sila po yung mga taong merong mayamang kaisipan. Kaya sabi nga sama ka na, kabayan. Iyon ang programa ni Sir Jigs. Sabi nga ni Tita Lolit, "Ay naku Juby, lahat ng videos mo pinanonood ko, lahat ng pinadadala mo pinanonood ko." Kaya nga natutuwa ako kay Tita Lolit of Norzagaray, Bulacan. Thanks so much tita. At siyempre, yan alam mo mga barkada na yan, mga grupo ng Vanguard of the Philippine Constitution. Kaya thankful ako kasi kahit papano ay lagi akong nasa kanila. Every time na kailangan nila ako, lagi nila akong sinasama o iniimbitahan sa mga usapin sa mga event nila. Thank you so much for that. At siyempre, pasasalamat na rin, pinapaabot natin kay dating Senator Joey Lina. Hi, Sir Joey! Ayan, yan yung dati nating friendship na noon pa, nung aking high school days. Ganun no? Hindi. Alam niyo naman si Sir Joey Lina, may barkada yan dati. Sila, Bayani Fernando, ayan, dating senator, at dating congressman, Bayani Fernando, at MMDA chairman din yan, di ba? Si Bayani Fernando. Yan, tatlo sila at saka basta tatlo silang mga singer, parang Big Three Sullivan ang tawag sa kanila Sila po ang naging singer ko nung ako po nag-launching ng isang dyaryo na akala ko noon hindi ako magiging busy. Pero dahil sumobra na yung kabisihan ko, tinigil ko yung dyaryo na yun. Kasi nga po, alam niyo naman, kung ano yung mas mahalaga, sabi nila, doon tayo sa mas importante. Pareho lang yun, di ba? Okay, at siyempre, naku, ang daming mga problema dito po sa Valenzuela City. Nakakaawa yung mga residente diyan dahil gumuho yung lupa nila. Nagkaroon ng non-stop kasi yung ulan si Bagyong Guring at saka ngayon si Bagyong Hana. At of course nakakaawa in the sense na nawalan sila ng tirahan. Pero nangako naman ang Valenzuela government kung
kung magkakaroon ng pagkakataon baka ma-relocate sila kung maaayos agad. Pero ang ganda ng kanilang tent, ha, yung kanilang, temporary shelter na ginawa ng, Valenzuela City. At, thankful din ako kasi mabilis umaksyon 'no, ang pamunuan ng Valenzuela City. Kasi alam niyo ho, napanood ko rin sa internet na ang Valenzuela is one of those most safest place, 'yan, in Philippines. Grabe 'yun, Marami naman 'yan, eh, 10 yung top 10 'no. Ayon 'yun sa mga residente. Siyempre kayo naman kung nasaan kayo nakatira siyempre mas makikita ninyo yung lugar ninyo and sang-ayon dun sa mga, hindi taga roon sa lugar na 'yun, eh, nakakatuwa kasi isa 'yun sa mga napili nila ang Valenzuela City and congratulations for that. Hay naku, ay bumukas ang cellphone ko pero hindi ko makita yung mga bumabati sa akin. Anyway, tayo naman po ay, nagpapasalamat basta lahat ho, lahat ng programa dito suportahan po natin at, magugulat na lang kayo may iba pa tayong mga kasama na magdadatingan po. Sa ngalan po 'yan ng Margo TV Philippines at sa ngalan na rin po ng aking programa sa DWBL that was every Saturday naman po. Kaya walang conflict kasi Monday to Friday ay dito po tayo sa Margo TV Philippines weekdays po dahil, sinagad na po ni DJ yung kanyang oras talaga. Sinagad niya yung oras niya, sinagad niya yung araw niya. Hindi siya makaalis, 'yon. Well, alam niyo po, ang daming problema ng bansa kung tutuusin. Napakaraming mga problema na kung tutuusin ay talagang ang hanap natin ay tamang direksyon ng ating, mga kababayan. Pero paano tayo magkakaroon ng tamang direksyon kung hindi po tayo nagre-research, 'di ba? Mag-research po kayo para hindi tayo maligaw, lalo na ngayon, malapit na ang barangay, at SK election, 'yan. Well, maraming nagsasabi na ito po'y wala ng makakapigil pa dahil mismong COMELEC mismo nagsabi na tuloy na po ang eleksyon ng barangay. Pero naalala niyo po ba si, Yusek, dating Yusek ng DILG, Barangay Affairs, si, Sumalangit Tawa. Naalala ko lang yung aking friend, 'yan si, Martin Badulis Dino, naalala niyo po ba 'yon? Siya po kasi nalibot niya ang halos buong Pilipinas because of barangay affairs. At siya po ay well done talaga kasi nga po ay naging barangay chairman din po siya diyan sa Fairview, Quezon City. Well, in fact, bago siya pumanaw ay naging bahagi po siya ng aking programa sa radyo. Naalala ko lang po, kasi siya po yung, nagbukas ng kaisipan nating lahat na pinakamahalaga ang barangay, 'yan. Pinakamahalaga sa lahat ng, posisyon ang barangay dahil ang barangay mismo ang, nakakaalam ng mga ano-ano ang mga klaseng tao sa ating sariling komunidad. Bagamat ang Kongreso, ang Senado, sila po ay gumagawa ng batas, nagsasaayos ng batas, at hindi nga lang nagpapatupad ng batas. Sila po yung gumagawa ng batas. Pero yung nagpapatupad ng batas ay siguro doon na ho yun sa Supreme Court, sa mga Court of Appeals, whatever, mga MTC, 'di ba? Mga gano'n, eh. Kasi naguguluhan ako dahil ang dami-dami nating batas, guys, at hindi lahat ng kababayan natin alam na may batas palang gano'n. Malalaman na lang kung siya ay, nagkaroon ng kasalanan at medyo malakas-lakas do'n sa hustisya, eh, mas pinipili ng, eto naman ho ay base rin sa aking, sariling experience ano,
alam niyo naman ho, nagtrabaho rin tayo sa law office at nakakalungkot nga po na ang batas noon ha, sa mga nakilala kong tao, kapag wala kang pera, yung batas hindi nangyayari. Pero pag may pera ka, kahit papano, may tunay na batas tayong natitikman. Okay. Ako po ay mayroong bunsong kapatid na hindi ko makakalimutan. Sabi nga po, yung kapatid ko hanggang ngayon walang hustisya. Kasi nga po, kapag wala kang pera, sabi ko nga sa inyo kanina, walang hustisya. Pero nangyari po yung mga bagay na yan ay dahil nung tayo po ay, ito po yung mga problema nating hindi natin ini-expect. Hanggang 12 lang ba ako, DJ? Tama ba yung oras ko? 12 lang? Okay? Hindi ko napansin yung oras natin eh. Oo, pasensya na. Kasi meron pa ho tayong aantabayan ng programa. But then, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nung kasing araw na yon na yung kapatid ko po ay napatay po ng holdupper. Yan. Ang brother ko po, that time is only 20 years old when he died with 2 kids. Nako ha, batang-bata yung kapatid ko that time. Napatay po siya ng holdupper in Quiapo, Manila. Quiapo, Manila. Pero siya po ay na-hold up sa bandang UST. Yan, yung mga jeep po na dumadaan doon kasi taga Maynila ho ako dati, doon ako nakatira eh. Nung pagkakataon na yun guys, syempre wala akong pera nun. Alam nyo yung tipo isang kahig, isang tuka. Yun po yung lifestyle ko noon, talagang gano'n. Kailangan kumanta ako. Kumakanta po ako sa mga KTV, ganyan yung buhay ko noon. Although, syempre bata pa ako that time. So, nasabi ko lang ho ito para ho maintindihan ho ninyo na ako po'y nagsisikap para po makasurvive yung pamilya ko. Pero, eto nga hong kapatid ko, hindi ko makakalimutan. Siya po'y nagwo-work as liaison ng ombudsman, taga-ombudsman po yung kapatid ko or Sandigan Bayan, yan. Kita nyo, maganda yung kanyang mula pa sa opisina ni Justice Desierto that time, no? And that time naman, ako'y nasa law office ni Raul Gonzales. Pero syempre, dahil sa sobrang kagipitan, wala hong hustisya. Dahil nga po, yung mismong nag-iimbestiga ng kaso ng kapatid ko, sa amin po nanghihingi ng panggasolina, sa amin po nanghihingi ng pangkain, sa amin po nanghihingi ng kung ano-ano. Iyon po yung disadvantage ng aking kapatid. So, kinlose ko na yan kasi nga po, ang pinaka-media na nagko-cover ng kaso ng kapatid ko ay si Tony Calvento ng People's Journal, kung kilala niyo po siya. Well, mga kaibigan, bagamat malungkot ang buhay natin, pero kailangan move on pa rin tayo. Ano man yung mga pinagdaanan natin, ano man yung nangyari, di ba? Ang dami ko naging problema, pero syempre, move on pa rin tayo. Kung may imagine nga ninyo, imagine nyo, nawalan ako ng brother. Yung brother ko kasi, yung bodyguard ko, yung kapatid ko. And he is my backup dancer kasi dati po akong singer sa Bodega City that time. So, he's my backup dancer, pero wala din. Wala na, syempre wala na akong kapatid. Ngayon naman yung mga kapatid ko mas dumami nga lang. Pero yung kapatid ko na kadugo, yun nga po, yung nawala sa akin. Kaya po ngayon, pag nakakita ako ng mga kasing edad ng kapatid ko, feeling ko mga anak ko na sila mga ganun na po talaga. Ganun na po kalayo ang aking pananaw sa buhay. Kailangan mag-move on lang. Ano man yung nangyari sa ating buhay, kailangan gawin natin itong panlaban na hindi na sana mangyari uli
at maging aware tayo, mag-ingat tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa po natin. Huwag tayong basta-basta nagtitiwala at alam niyo naman, mahirap magtiwala ng biglaan. Kailangan pag-aralan muna natin. But then, wala namang masamang magtiwala. Kung sa tingin natin, okay naman talaga, okay lang. Pero iba na rin po ang nag-iingat sa lahat ng oras. Okay na ba ako? Ayan. Okay, so mga kaibigan, medyo pasensya na kayo sa aking maiksing programa ngayon dahil marami po akong inayos na technical side natin. But anyway, salamat po sa ating DJ. Salamat po sa programang ito ng pag-usapan natin. Ako po inyong lingkod, Juvie de Guzman. I love you all. Salamat po. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live